Bumabalik po ang DepEd Hour at sa ating pong panel discussion ay makakasama po natin ang mga nagsipagpasa po sa National Qualifying Exam for School Heads. Ngayon po gabi ay ang mga nasa secondary level po ang ating mga kasama. At next week naman, congratulations na rin, makakasama po natin ang mga nagsipasa naman sa elementary level. Ayan, Sir Alan, bago po sa ating ganap na talakayan, ay nais ko rin batiin sila ng congratulations at ngayon po ibibigay natin sa kanilang pagkakataon para bumati sa kanilang mga mahal sa buhay. Unahin natin si Ma'am Laila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Binabati ko po ang aking mahal na mga magulang dyan sa Sumakab Norte, aking mga biyanan sa Barangay Bonifacio, siyempre po ang aking pinakamamahal na principal, si Dr. Jane Iporong ng Mayabep National High School. Yun din pong dati naming principal, si Ma'am Manantan, sa aking pong mga kasamahang guro ng Mayabep National High School, sa aking pong poging asawa, Sir Dan, at sa aking pong tatlong chikiting, Sofia, si Sean, at si Stacy. Ayun, maraming salamat ma'am at halatang kasiyahan sa mukha ni ma'am, ano? Kasi naman ma'am Jane, ano, isang malaking hakbang yung hinakbangan ni ma'am, ano, towards sa pagiging principal. Kasama rin po natin, syempre, hindi po natin kakaligtaan na kanyang pagbati si Ma'am Imelda Sison ng Marciano del Rosario Memorial National High School. Magandang gabi po ma'am. Magandang gabi po sa inyo, sir. Mabati po ako na isang magandang gabi at nagpapasalamat din sa inyong pagbati, pagkakongratulate sa akin. Binabati ko ang aming principal, Ma'am Estrella Sarangaya. Ma'am, marami pong salamat sa inyong suporta. Binabati ko rin po ang aking better half, si Sir Sison, at ang aking tatlong anak, si Eliza, Maria Clarence, at Rex Angelo. Marami pong salamat. Magandang gabi. Ayan. Kasama din po natin ngayon ang kasalukuyang school head ng Cesar Vergara Memorial High School. Diyan po sa Lagares, Cabanatuan City. At ngayon po ay kanyang designation ay head teacher. At in the near future po malamang na magiging principal na po. Ito si Ma'am Leonora De Jesus. Magandang gabi po, Ma'am. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Atin pong binabati ng isang magandang gabi ang lahat ng mga nanonood at nakikinig sa DWJJ. At gayon din po, binabati ko ang dalawang R sa buhay ko, si Reden at si Ryan Stephen. Gayon din po ang aking mga magulang at lahat ng mga nanonood at nakikinig sa 5-5. At gayon din po ang aking pamilya sa CEVMHS, ang lahat ng aking mga guro, kawani sa paaralang Cesar A. Vergara. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, nakilala po ninyo ang ating pong mga panauhin ngayong gabi at mga ilang buwan lamang Ma'am Jane siguro o mga ilang mga taon siguro o wala na, hindi naabutin na taon, ano, magiging mga school heads na talaga, full-fledged school heads na ang ating mga bisita ngayong gabi. At yan ang pag-uusapan natin kung ano ba mga nasa utak nila, mga plano nila kapag sila ay naging mga school heads na. Pero bago dyan, Ma'am Jane, ay tanongin muna natin yung kanilang mga pakiramdam sa kanilang pagpasa, no? Dahil tanongin natin kung may tarpaulin na sila, no? Kasi may mga nakapaskil ng tarpaulin naman nagsipagpasa, tanongin natin sa kanila. Pero kumusta po ba mga pagpasa, Ma'am Laila? Sabi po kanina, hindi pa nagsisink in. Pero masaya, parati pong nakangiti yung aking mga labi. Pero wala pa akong tarpaulin. Paano po niyo nalaman, Ma'am, na nakapasa kayo? Ano po, nung gabi ng Webes, merong tumawag po sa akin, sabi niya po ay, mag-browse ka sa internet, meron ng result. Nagpapatulog ako ng aking mga chikiting. So sabi nung aking panganay, sabi niya na, nahiyaan mo na, papasa ka dyan. 6 years old po yung bata na yon. Kaya lang, ang totoo nun, hindi ako makapag-browse kasi wala kaming connection sa bahay. So yung kapitbahay namin, yung aking co-teacher at best friend na si Ma'am Mina, sabi ko sa kanya, gising ka pa ba? So sabi niya, oo, nasan ka ba? Baka pwedeng tingnan mo. Sabi niya, oo, nag-i-internet ako. Tapos tinignan niya, sabi niya, halika, dalian mo. Sabi ko, pumasaba ako. Hindi niya masagot, basta halika. Nataon po, natulog na yung tatlong bata. Tumakbo ko dun sa kapitbahay namin. At nasa letter O pa lang. Nung letter P na, sabi niya, ikaw to, baka hindi ako yan. So mga ilang beses namin ako nga yun.
So, right there and then, nangiti na ako. Yun lang po. So, akala ko, Sir Alan, no? Sa halip na nakatulog yung bata, hindi nakatulog at nagising dahil sa kasiyahan din. Hindi ako nakatulog. Kung matatandaan mo, Ma'am Jen, gines natin doon si Mama Laila, nung mag-exam pa lang sila, 4 silang nag-guest, no? 2 sa elementary, 2 sa high school. At binigyan natin ng prediction ng kanilang pagpasa. Sinabi natin ay makakapasa silang lahat. And fortunately naman, Ma'am Jen, 3 sa kanila ang pumasa. No? Talagang naging nagdilang anghel. Nagdilang anghel ang ating mga dila sa kanilang pagpasa. Tanong naman natin ngayon si Ma'am Imelda. Ma'am, kayo po, ano po ang preparasyon ninyo? Nagpabasbas po ba kayo ng mga lapis ninyo, Ma'am? Sir, dahil ito po ang 4 times kong kumuha ng examination ng National Qualifying Exam. Ako po, inaamin ko na ngayon lang po ako nag-test ng prepared ako. Dahil po, talaga isinakripisyo ko yung pag-relieve ko ng 4 days para lang makapag-review ng bonggang-bongga. Talaga pong nag-stay lang ako sa room kahit yung mga anak ko hindi ko pinapapasok. At kaya po siguro ako nakapasa. Dahil po yung sa 3 previous examinations, talaga pong pumasok ako doon sa examination room nang hindi ako nakaprepared. Ano po naging motivation nyo? Bakit po nung tatlong beses po parang hindi kayo prepared? Then ngayon, parang ngayon lang kayo talaga prepared. Ano po ang nasa isip nyo? Bakit inisip nyo kailangan pumasa kayo? So, natatandaan ko po yung sinabi ni Ma'am Mababa sa akin nung unang nag-take ako na exam. Nagbigay po siya ng mga tip kung paano makakapasa sa examination. Ang sabi po niya, mag-focus sa nire-review sa scope ng test. Nung ako po ay nag-exam ng unang taon ng pag-exam ko, hindi po talaga ako nakapokus dahil wala po kaming kasama sa bahay. Unang-una, may mga anak akong 3. So wala po akong time para mag-review. Pangalawa po, yun yung time po na talagang kami ay kapos sa pinansyal dahil kasalukuyan po kaming nagtatayo ng aming munting tahanan. So wala po talaga akong focus. At ika-3rd times ko po nung mag-test, para po akong nagkaroon ng self-pity dahil nakapasa yung asawa ko samantalang ako hindi. So, ika-4 times po talagang pinagbutihan ko na at sabi ko kaya ko yun. So, nakapasa naman po ako. Sa tingin ko po yung yung... Siguro bigyan din ng moral support ni Sir Season. At saka sabi yung radyo, ay ito yung exam. Kasi nakapasa na si Sir Season. Ano po? Ayan, ba ko naman tayo kay Ma'am, ito first time po ba ni Ma'am, ni Ma'am Leonora? Kasi nga naman Ma'am Jane, hindi pa nakakapag-test si Ma'am Leonora ay namumuno na siya sa isang paaralan. What do you expect, Dahil more on situational cases yung nasa exam. Ano po ba, nag-prepare pa po ba kayo o hindi naman? Ay, nag-prepare po talaga ako. I have devoted na talagang every day or every night, talagang nagbabasa ako. And then, sa taas ng reviewer ko, sabi ko nga, pag nabasa ko ito, hindi ko alam kung ano na mangyayari sa akin. And then, siguro isang nakatulong talaga sa akin is that, sabi mo nga sir, yung experience, talagang napakalaki na naitulong sa akin. Kasi, first hand experience mo yon, and then may na-apply mo doon sa mga nakikita mo sa exam. And then another thing na talagang nakatulong sa akin is that yung mga attendance sa mga seminars, lalo na dun sa K-12 na pinapa-attendance sa atin ng ating mahal na STS, talagang napakalaki na naitulong nito. Dahil dun sa mga karagdagan kung paano mo aatakuhin yung mga sagot. Sabi nga, naalala ko si Mama Baba nung sinabi sa akin, aside from Ma'am Season, noong time na mag-retire si Ma'am Mananta, nagkausap kami ni Mama Baba. Sabi niya, kapag kukuha ka ng test, Nora, ang atake ng sagot ay bilang principal, hindi bilang teacher. Sabi niya gano'n. Kasi talagang lilituhin ka niyan sa mga options. And then, sa dami-dami ng mga nagpapaalala sa akin, lalong-lalo na yung aking pinainahan sa
sa pinanggalingan kong paaralan sa Marciano del Rosario na talagang palagi nagpapaalala sa akin na ganito, ano na review mo, ano na ganito, no? Palagi sila nagpapaalala. So, maraming taong nasa likod. Ayun, narinig po ninyo, yung ating mga, actually may mga tips na sila, ma'am, At nagustuhan ko yung sabi niyo talagang pag ang atake ay kaya para school heads. Yes. Kasi nga naman, pag nag-take ka, baka naman parang may option doon na ang decision ay pang teacher po, siguro, hindi na ako magtitik. Ayun. Base sa mga naging sagot nila sa mga tanong natin, Sir Alan, natatanda mo nung may guest tayo, yung mga pumasa sa licensure examination for teachers. Tinanong natin, masasabi niyo ba na ang pagpasa niyo ay tsamba o talagang meant to be? Ayun. Base sa mga sagot nila, parang makukonclude natin talagang they work for it at talagang hindi tsamba. Oo naman. Tsaka napakahirap mo kasi percentile rank ang kinukuha nila, So kung talagang magagaling yung mga kasabayan mo, kahit pa baka mataas yung score mo, kung percentile rank yun, baka bumagsak ka din. Kasi 90%. Okay. Ngayon po ay, siyempre, school magiging principal na sila. Tanong na natin sila kung ano ba yung kanilang magiging focus kung sila ang maging school head na. Kasi may iba't ibang focus tayo, Siyempre may mga naisip na yan. At nakikita nila sa kanilang mga school heads ngayon na itong practice ito siguro gagayahin ko. At pag ako principal, ito hindi ko ito gagayahin. So tanong natin si Ma'am Laila, ano yung pinaka-focus mo, Ma'am? Siyempre marami yan Positive muna. Positive muna. Sige. Pag ni-rank ko, ang una ko ay ang student development, siyempre. Dahil diba sabi natin yung ating EFA goal, diba? Education for all. Yun naman talaga. Kumbaga, nandito tayo para dun sa ating mga estudyante. At syempre yung curriculum, dapat suportahan talaga natin yung ating curriculum kasi dun sa seminar nga ng K-12, marami pang may mga apprehensions tungkol dun sa curriculum. Pero kung talagang holistic yung pagtanggap mo, makikita mo na yung welfare ng bata ang talagang focus dito. At syempre, kasama pa rin dun yung sa teacher. Kailangan encourage din natin yung mga teacher na mag-grow on their own, itap yung mga potentials nila. And syempre, we should be very happy kung isa o dalawa rin sa kanila ay susunod na i-interviewin nyo na, dahil nakapasa na rin sa test. So siguro nandun yung focus. Madami, pero at the end of the day, yung mga bata yung ginawa natin para mapanutos nila. Nabanggit ni Ma'am yung sa student development, at kasama sa pagtasa o pagtataya sa student development, Ma'am Jane, ay yung lagi ng National Achievement Test. At hindi nawawala sa lahat ang laging hinuha at laging paratang sa mga eskwelahan, ang pandaraya. Kayo ba, Ma'am, ano pong gagawin ninyo kayang paraan para mapanatili yung integridad nga sa inyong magiging paaralan? Syempre talagang dapat hindi mandaya. So, gagawa tayo ng mga scheduling ng remedial, tutorial, pati yung review sessions. Kasi pwede naman yun. Pwede naman na, let's say for example, lahat ng second period class nyo ay gugugulin lamang sa pagre-review. Ngayon, papanik nga lang ng oras yung mga bata. So doon, tapos i-equip din natin yung teacher. Kasi baka mamaya, sige, review yung teacher. Hindi naman, wala naman sa coverage ng NAT yung kanyang pinagsasasabi. So, we will live by the competency na kailangan ay makuha ng bata. Para nun, at the end of the day nga, sabi natin, mataas yung resulta ng NAT. At syempre, benefited din naman yung teachers, di ba, pagka mataas ang NAT. Yes, at yung division. Paano po kapag may basbas eka sa itaas? Ay, wala namang gray area, di ba? Black is black, white is white. So, ganun talaga, Ma'am Jane. Siyempre, nakita natin sa mga magiging guro ni Ma'am Laila, ang integridad ng NAT ay mapapanatili. At nakikita naman yan talaga, Ma'am Jane, kahit sa mga munting bagay na ginagawa ng guro, kung talagang may integridad yung kanyang ginagawa. Tanong natin si Ma'am si Ma'am Season. Kayo naman, Ma'am, ano magiging focus nyo? Instruction ba o ano po?
So far, sir, hindi ko pa masyadong masagot yung mga tanong mo na exactly dahil wala pa po akong experience. I-relate na lang ma'am natin sa mga, si Ma'am Sarangaya po ba ang teacher, ano ninyo? Ano ma'am sa tingin mo yung, sabihin natin na legacy na gusto mong So, pagpatuloy? sa akin po, proud po ako na sabihin na yung pinanggalingan kong school, si Ma'am Sarangaya, talagang parang siya yung mahusay mag-train. Actually, marami ng mga na-promote na nanggaling sa Marciano del Rosario. So, talagang proud ako kay Ma'am at saka saludo din ako sa pamamalakad niya. Talagang mahusay siyang magpalakad. Kaso, meron din tayong mga weaknesses. Tao lang tayo. So, yung mga weaknesses na yun, siguro, i-improve na lang. So, yun lang, sir. Nabanggit mo, Jay, ni Ma'am yung sa promotion, ano? Kasi yung mga school heads, ano, lagi, they are fond of attributing yung mga success ng kanilang mga teachers, ano. Teacher ko yan, yung ganyan, ano. Yung po ba sa halimbawa sa ARF, nag-aaral sa halimbawa ng gano'n. Tapos siyempre, pipirma si Ma'am doon, ano. Okay, tapos, ano ko yan, na-promote yan dahil sa ARF. Ina-attribute pati nila sa kanila yung pag-promote na yun, wala namang ginawang pag-aaral dun yung school, Ano ba masasabi mo dun? Yes, sige ma'am. Doon siguro, sir, sa pagpirma lang sa ARF. Yes, So, yung sir, pagpo-promote sa isang tao, talagang pinaghirapan naman niya yun, yung sa pag-aaral. So, natural lang na kung minsan talagang merong lack na darating. At sabi nga, ang parating sinasabi sa amin ni Ma'am Sarangaya, mag-aral kayo dahil pag nagkamurang barko, wala kayong, kung wala kayong naipon, hindi kayo makakasakay kahit mura barko. Yun po ang natatandaan ko. Kaya siguro, yun yung pinakamagandang motivation ni Ma'am Sarangaya sa kanya po na T3, na MT. So, yun. Kasi Sir, kasi ang alam ko dati, pag halimbawa teacher 3, walang limit yung gustong magpa-promote. True, Kaya yeah. so ibig sabihin, hindi control ng principal kasi talagang mapipilitan siyang ng school head. Talagang pipirma siya kung talagang qualified ka at kumpleto ka ng requirements. So, I think, di ba, ginagawa lang parang kasama sa performance indicator na nakapagpa-promote sila ng ganito karaming teacher 3 or ganito, na parang hindi nga ganun. Pero ngayon parang alam ko, limited na ang, parang may slot na lang po ba? Or school na pwedeng ma-promote ng teacher 3. So, ang mangyayari dyan, kung sino siguro yung mas close dun sa principal or sa school head, mag-wave muna, may mga ganun kasi, di ba? Mag-wave ka muna. So, if ever ma-promote yung isang teacher na yon, saka pa lang niya masasabing, pwede na, dahil sa akin yan. Parang gano'n, no? Kasi nagiging utang na loob nga, Ma'am Jane, nung teacher, no, na halimbawa kapapasok niya pala nga sa DepEd, tapos, pero may graduate na siya, napagpula siya ng ARF. Tapos ina-attribute yung, yes ma'am. Siguro, sir, on a positive note, baka naman they're very proud of their teachers. Hindi naman, dahil sa akin, hindi naman gano'n. But on the other side nga po, may mga ganun nga po. Kaya nga po, kayo ngayon na guest natin, siguro naman hindi magiging ganun itong ating mga school heads, na i-attribute sa kanila yun na parang may utang na loob pa yung, yung teacher. Yes, ma'am. On the side of the school head, sige, ma'am. Kapag isang karangalan din kasi ng school head na masabi mo, out of 20 teachers, I have already 10 teachers who are teachers. So, ibig sabihin lang ay talagang masipag mag-aral yung mga teachers, no? Kahit hindi sabihin na walang, siguro yung pagpo-pursue ng school head na siya ay makapag-aral. So, yun lang siguro yun. Pero yung sabihin natin na kasi hindi naman na so kung sino yung close, yung ganito. So, iset aside mo na yun. Pero may factor, ma'am. Kasi sir, iba-iba kasi ang tao. Yes, individual differences. Yes, iba-iba naman ang tao. Pero, sabi nga natin,
isang karangalan ng school head na talagang from teacher 1, naging teacher 3. And sabi ko nga sa mga teachers ko, from teacher 3, that is already a stepping stone. No? So pwede ka na pumunta kung saan ang kakahain mong landas, di ba? At sana nga Ma'am Jane, yung mga school heads sa ating mga bago ito, nakakakilala talaga nung tunay na talagang may potensyal at hindi lamang nakukuha sa pabati-bati ng tama. Kasi natatawa sila mga school heads, ano? Dahil isa yun sa mga siguro ayaw na nilang gawin pa sa mga susunod na mga panahon. Ayan. Malaki yung bilib ko kay Ma'am Leonora. No? Gusto ko lang marinig yung kanyang masabi tungkol. How do you deal po kung halimbawa or manage po kung halimbawa ang teacher nyo merong kailangan gawin na alam nyo hindi dapat, hindi tama. Paano po ninyo ito i-deal? Are you going to do something against dun sa teacher or paano po? Marami ng mga pagkakataon na kung minsan ay may mga nagagawa ang teachers o may gustong gawin pero hindi dapat, di ba? So, ang unang-una kong ginagawa is that nag-uusap kami, no? Privately, nag-uusap kami. And then, we talk on things, no? Kung ano ang gusto niyang gawin. And then, on my side, pinapaliwanag ko sa kanya, ano yung magiging pros and cons. Ano magiging kinalabasan pag ganito ang ginawa, ano ang maaaring maging bunga nito, and then I let the teacher to decide for himself or for herself. Okay. No? Kasi nakikita naman na niya na base dun sa pinapaliwanag ko sa kanya, maaaring, yes ma'am, oo nga po ma'am. So, ganun. Okay. Ang question ko ma'am, yung alam niyo po na may desisyon ang head na alam yung against the ayun, parang ganun po. Hindi kaya ng teacher na gawin yung ganung bagay. Yun po ang question. Yung, for example, may decision ako na tapos hindi kaya ng teacher na gawin. Yes, ma'am. Kasi, bakit hindi kaya gawin? Kasi nga, it's against the rule and against the philosophy din of teacher, no? Parang Ano ganun. kaya? Not just the Against teacher, their will? but no. But the The system. Ah, Kung baka baluktot yung pinagagawa sa kanya. Parang gano'n. may factor. May factor. Napakahirap na sasagutin ko yan. Kung baluktot yung pinagagawa ng teacher, nung head, siguro ang mag-isip ay yung school head. Muna, kasi hindi kaya naisip ng school head na mali yung pinagagawa or di ba? Kaya kailangan siguro mag-isip muna. Ayun po, sa ating pong usapan, nakikilala niyo na po ang ating mga future school heads sa secondary school. Maya-maya po ay makikilala pa po natin sila, makalipas lamang po ang ilang paalala.